excited ko nga na makita ko yung Eiffel Tower. Naku, hindi ko na talaga alam kung anong rampabels yung gagawin ko. Damay-damay na talaga yan sa rampabels. So, diba si Coco ni Martin yung napaparampa na rin. Limutan ko nga ang tawag sa area na to, pero sobrang sikat itong area na to kasi makikita mo talaga sa malayuan yung Eiffel Tower. At saka ang dami pang nagtitinda dito. Sumisigaw sila ng Duterte, Duterte, Pilipinas, ganon. Sumisinyas mga dito si Coco ni Martin na mag-heart picture document. Kaya ayan, pinagbigyan ko na lang mag-heart picture. At napakagaling naman talaga mag-director ni Chabilito. Thank you so much, Chabilito. Papunta na nga kami dyan para mag-river cruise ship. Pa-boarding na nga kami para sa 1-hour cruise ship kasi syempre wala naman kami gagawin. Mas mabuti pang sumakay sa cruise ship para makita rin namin yung mga ibang lugar na hindi namin mapuntahan. Dito rin pala naganap yung opening ng Olympics last year at sobrang sayang nga hindi kami nakapunta kasi wala kaming budget. Nakaka-amaze din kasi sobrang green talaga ang tubig ng ilog nila dito. Napakalamig talaga ng hangin dito, lalo na yung hangin mula sa hampas ng tubig. Basta ano yun? Basta malamig. Buti na lang talaga meron silang indoor chuvales dito na naka-heater at saka naka-glass rin. Kahit papaano, kahit nasa loob kami, makikita pa rin namin yung view sa labas. Diba kahit saan kapag may ganito mga view hindi talaga mawawala yung mga drama effect at saka mga rampabels. Sinablumon lang to kaya itodo na natin. After nga mag-cruise ship naisipan namin pumasok sa isang mall na according sa aming tourist guide ay pang presyong pamasa at saka pang ekonomiya. Daanan palang papasok parang ayaw ko na talaga maniwala na presyong pangmasa ito. Pagpasok pa lang collector's item na agad yung mga bumungad sa amin na sobrang mamahal mga 100,000 pesos, 150,000 pesos. Nako wala kaming perang ganyan. May isang area nga dito na punong-puno ng luxury perfumes pero sasabihin ko talaga hindi ito presyong pangmasa, sobrang mahal rin talaga nito. Syempre siguro i-compare mo sa ibang bansa medyo mura siya dito pero mahal pa rin para sa amin kaya wala kaming nabili. Ayan, may palibre pa nga sila co-store ng crepes kahit wala kang bibilin sa kanila or kahit hindi ka papasok sa kanila basta pipila ka lang para sa crepes. Punta na nga kami niyan sa Louvre Museum kung saan yung painting ni Mona Lisa at saka ng Last Supper. Nagbabakasakali kami na baka makabili pa kami doon ng ticket at makapasok. Yan na nga yung Louvre Museum kung saan nakadisplay yung Mona Lisa at saka Last Supper na ginawa ng napakasikat na painter na si Leonardo da Vinci. Try nga kami mag-book online pero super fully book talaga yung mga tickets sa araw na yan. At saka kita nyo naman sobrang napakarami. At saka yung iba sabi nila 2 hours na daw sila naghihintay dyan sa labas para lang makapasok. Kaya wala na talaga kaming chance na makita at maka face to face si Mona Lisa at saka ang Last Supper. Kaya better luck next time na lang kami. Sa wakas nakalapit na rin kami sa Eiffel Tower na to. Sobrang laki pala talaga ng Eiffel Tower na to. May elevator nga yan paakyat papunta doon sa first floor, second floor at hindi ko lang sure kung meron pang third floor. 35 euro nga bawat tao ang bayad sa pag-akyat dyan. At saka kami, hindi rin kami nag-isip or nag-dare na umakyat. Sobrang nangiisay na talaga kami sa lamig sa labas. Kaya ayan, naisipan namin magpa coffee dito para mainitan yung aming buong katawan. After mainitan ng aming katawan ako, parang nilalamig na naman kami kasi sobrang mahal talaga ng kinain namin, Diyos ko. Ang cappuccino, hot chocolate, water, 2 crepes, at saka hotdog na may french fries. Nako, parang 5,000 pesos na talaga agad. Pero ganun talaga yung mga presyuhan dito. Wala na tayong magawa kasi nasa tourist area o tourist spot siya. Pakarami rin mga souvenir store sa palibot ng Eiffel Tower. May nabili naman tayo pero hindi ganun karami kasi yung mga iba hindi naman natin talaga kailangan, di ba? Practical na lang tayo ngayon. Ayan, umilaw na talaga yung Eiffel Tower at saka napaka-romantic naman talaga tingnan. Sobrang hilong-hilo na talaga dyan si Coco ni Martin at saka si Chabilito sa aking rampabels pero pagbigyan na nila ako kasi Valentine's naman. Sobrang napaka-creative nga paggawa ng flag ng France na to, di ba? Umilaw-ilaw pa. Sobrang effect talaga. Buti na rin talaga may Asian restaurant dito dahil ang sarap na talaga humigop ng sabaw. In fairness, sobrang sarap at sobrang affordable rin talaga ng Asian restaurant na to kahit nasa palibot rin siya ng tourist area. Nakakamangha rin talaga ang pag-blink-blink ng Eiffel Tower na to at 5 minutes lang ito every 1 hour. Inaabangan rin ito ng maraming tao para sa mga photoshoot nila, sa mga video. Kasi sobrang amazing rin talaga yung pag-bling-bling niya. Thank you po sa panonood. Hanggang dito na lang. See you on our next mini vlog at saka mini trip. Bye! Basta stay positive always!